الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayan. Alhamdulillah, ngayon po aming mga minamahal na mga mag-aaral, kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, nandito na po tayo sa ikapitong aralin ng ating pag-aaral ng online Faraid course. Ayan. So ngayon po, ang pag-aaralan ho natin ay ang mga karapat-dapat sa fard na 1, 3, 1, 4 at yung 1, 8. Pinagsama po natin ang tatlong ito, gawa ng may iksi lang po sila. Ayan. Al-mustahiquna lithuluthi war-rubu' was-sumun. Ayan. Ibig sabihin, ang karapat-dapat sa ikatlong bahagi, ikaapat na bahagi, ikawalong bahagi, o 1/3, 1/4, and 1/8. Ayan. So, simulan na po natin. Ang mga bahaging 1/3, 1/4, at 1/8. Ipapakita ng mga diagram ang visual na sukat ng mga bahagi na mamanahin sa araling ito. Ibig sabihin, ang mga bahaging 1/3, 1/4, at 1/8 ay ipapakita. So ito na po, no? Ayan. So ito po, no? Para po nagkakaroon po tayo ng visual. Ayan. Ibig sabihin ay nakikita natin at naarok po natin sa ating isipan. So ito po, yung kabuuan ng 100%. Tapos, ang 1/3 nito, yung itim. Ayan. Ayan. So, ano po ito, no? Tatlong bahagi. Inati sa tatlong bahagi. So ito po yung ikatlong bahagi. Ayan. Thuluth. Ayan. So, ito po ay 33.3% ng 100%. Then sunod yung 1/4 naman o rubo o ikaapat na bahagi. Ayan. Apatang bahagi, ito po ay 25% ng 100%. Ayan. Habang ang waluhang bahagi o ikawalong bahagi, ang sumun, ayan. So, ito na po, no? Ayan. So, kabuuan ng aralin. So as usual, no, inuuna po natin yung kabuuan ng aralin para po nagkakaroon na tayo ng pangkalahatan o general na ideya patungkol po sa ating pinag-usapan. So ang 1/3, tagapagmana ng 1/3, ang pangunahing tagapagmana ng 1/3 ay dalawang klase. Ayan, dalawang klase sa 12 tagapagmana ng fard. Sino nga ba sila? Ang nanay at ang mga kapatid sa ina. Ayan. So mayroon po silang ikatlong klase, ang lehitimong lolo, kaya lang ito ay sa ibang pagkakataon. Kaya ang sinabi natin dito ay dalawa ang pangunahing tagapagmana nito. At sa ibang pagkakataon o minsan ng pagkakataon ay nagmamana din ang lehitimong lolo ng 1/3. Ayan. Ang isang kapatid lang sa ina ay hindi magmamana nito. Ayan. Dahil ang ikalawa ay ang mga kapatid sa ina. Ang mga kapatid sa ina ang silang ikalawang tagapagmana ng 1/3. Ayan. Pero kapag mag-isa lang yung kapatid sa ina ay hindi na po siya magmamana ng 1/3 dahil yun po yung condition. Ayan. So next ay ito na po, no? Tagapagmana ng 1/4. Ang tagapagmana ng 1/4 ay dalawang klase. Dalawang klase rin, no? Ang asawang lalaki kapag may anak at ang asawang babae kapag walang anak ang yumao. So ibig sabihin, ang mag-asawa ang tanging tagapagmana ng 1/4. Para sa asawang lalaki kapag mayroong anak na tagapagmana, so 1/4 ang makukuha niya. Sa ating nakaraan na pagtalakay doon sa 1/2, so pag walang anak na tagapagmana yung yumao, ang asawang lalaki ay 1/2 ang kanyang makukuha. So kapag mayroong anak ay malilipat yung kanyang pagmamana ng 1/2 dito sa 1/4. Yan, ito na po yung ibig natin sabihin doon sa nakaraan nating aralin. Ayan. Hindi po tuluyan mapagkakaitan ng mana ang asawa dahil hindi po sila nalalaglag ng kahit na sino. So dahil sa pagkakaroon nga lang ng anak, ayan, ay malilipat nga lang siya mula sa particular na farm, ayan,
which is 1/2, patungo naman sa particular din na fard na ito na po yung 1/4 kapalit ng 1/2 gawa ng may anak na tagapagmana yung yumao na asawa niya. Ayan. Pagdating naman sa asawang babae, pagka walang anak ang yumao. Halimbawa, yung asawang lalaki na yumao, wala po siyang naiwan na anak na tagapagmana, so matik na po yun na ang asawang babae ay magmamana ng 1/4. Pero kapag mayroon pong tagapagmanang anak yung asawang lalaking yumao, ay malilipat po ang pagmamana ng asawang babae mula sa 1/4 patungo po sa 1/8. Ayan, ito na po yun, no? 1/8. Tagapagmana ng 1/8. Ang tagapagmana ng 1/8 ay ang nag-iisa at walang iba kundi ang asawang babae. So tanging siya lamang din magmamana, ayan, ng 1/8 at wala na siyang kasama doon. Ayan. At yun ay kapag may kasama siyang anak ng yumao na tagapagmana. Ayan. So pagka walang kasamang tagapagmana, 1/4, ayan, pag may kasamang tagapagmana anak ng yumao ay 1/8. So, kung papansinin niyo po, aming mga minamahal na mga mag-aaral, yung mga tagapagmana ng fard na 12, 4 sa lalaki, 8 sa mga babae, ay lumilipat yung kanilang pagmamana. Hindi po stagnant. Paiba-iba po yung kanilang pagmamana ng magkakaiba din po na fard. Ayan, katulad po ng ating natutunghayan sa ngayon. Halimbawa, ng asawang lalaki, mula 1/2 napupunta siya sa 1/4. Then yung asawang babae, mula 1/4 napupunta siya sa 1/8. Ayan. So, ganun po yun, no? Aming mga minamahal na mga mag-aaral. So, let's proceed. Ito na po, no? Ang makakakuha ng 1/3. So, ito na po yung diagram ng fraction na 1/3. So, 3 bahagi. Ayan. So, yung 2 puti na yan ang bakante. Ayan. Tapos, itong may kulay ang ikatlong bahagi. Ayan. So, يأخذ الثلث 3 أصناف من الورثة وهم الأم الإخوة لأم الجد في بعض أحواله. Ayan. So ito na po actually yung sinabi natin kanina. Ayan, ang makakakuha ng 1/3 ay 3 klase ng mga tagapagmana. Pero ang pangunahing makakakuha nito ay 2 lang. Ang nanay, mga kapatid sa nanay, babae man o lalaki. At ang lehitimong lolo. Ayan. Sa ilan sa mga kalagayan niya. Ayan. So, inshallah ay matatalakay din natin ito. Ayan. Pagka tinalakay po natin yung 25 tagapagmana, ayan, o 23 tagapagmana, pag tinanggal natin yung mu'tiq at yung mu'tiqa tagapagpalaya na lalaki at babae, no? So, tatalakayin din ho natin. Pagkaraan ng lahat ng ito, ay tatalakayin din ho natin isa-isa ang tagapagmana, 23 o 25. Kung papaano po nagbabago-bago, ayan, o nagkakaiba yung kanilang pagmamana ng fard, ayan, at yung mga kondisyon nito. Ayan. So doon din tayo maglalagay ng mga solving problem. Ang pagmamana ng nanay ng 1/3. Ito na po, no? Al-ummu adamul far'il warith, adamul jam'i min al-ikhwa, alla takuna al-mas'alatu ihda al-umariyatayn. Ayan. So ano po ang ibig sabihin nun? Mga kondisyon bago magmana ng 1/3 ang nanay. Ayan. So, unang kondisyon, walang tagapagmanang sanga. Ibig sabihin, walang anak yung yumao. Ayan. Na makakasama ng nanay, ayan, sa kanyang pagmamana. Walang kasamang mga kapatid. So, wala din kasamang mga kapatid yung nanay. Ibig sabihin, walang naiwan na mga kapatid saan mang banda yung yumao. Ayan. So, dahil doon, magmamana yung nanay ng 1/3. At ang last na condition ay hindi mangyari na ito ay isa sa 2 Umar. Ano po yung ibig sabihin nito? Mayroon po tayong tinatawag na mas'ala na Umariyatayn, na kung saan nagsasama po yung asawa, isa sa mag-asawa. Halimbawa ng asawang lalaki o di kaya ng asawang babae, kasama po niya na magmamana yung 2 magulang, yung tatay at yung nanay. Ayan. So kapag ganun po ang kalagayan, ibig sabihin, yung nanay at tatay, kasama nila yung isa sa mag-asawa, yung asawang lalaki o di kaya yung asawang babae, hindi dapat ganun ang maging kalagayan. Ayan. Dahil kapag naging gayon ang kalagayan, ay maiiba po yung pagmamana ng nanay. Ayan, may iba po yung kaparaanan ng pagmamana ng nanay. Ayan, hindi na po magmamana ng 1/3. Ayan.
So malilipat po siya sa ibang bahagi ng pagmamana. Ayan. So matatalakay din natin yan. So yan po, no, aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ang halimbawa po ay pumanaw halimbawa si Umar. Ayan. Sa kanyang pagpanaw, naiwan niya ay ang kanyang nanay. Walang anak, walang mga kapatid. Ayan. At walang asawa. At ang dalawa niyang magulang ay wala din. Dahil doon magmamana ang nanay ng 1/3. So ito po, no? Al-warith, tagapagmana, an-nasib, bahagi, al-um. Ang nanay magmamana ng 1/3. Bakit? Dahil walang anak, adamul walad. At adamul ikhwa, wala ding mga kapatid. Ayan. Then, wala ding anak na tagapagmana, yung yumao. Ayan. So yan po yung halimbawa aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ang pagmamana ng mga kapatid sa nanay ng 1/3. Ayan. So ito po, no, al-ikhwa li an yakunu ithnayn fasa'ida, adamul far'i al-warith, adamul asli al-warith min adh-dhukur. Ayan. So ito na po, no, mga kondisyon, maging dalawa o higit sila. Ibig sabihin ay may dalawa o higit na dami ng mga kapatid. Ayan. Ikalawa ay walang tagapagmanang fara, sanga. Ibig sabihin walang tagapagmanang anak, yung yumao. Ayan. Ikatlo, walang tagapagmanang asal, pinag-ugatan, kabilang sa mga lalaki. Ibig sabihin walang tagapagmanang ama o tatay. So walang tatay na tagapagmana yung yumao. Ayan. Tapos wala din po siyang anak na tagapagmana. Then sila po ay dalawa o higit sa dalawang katao. So dahil doon ay magmamana po ang dalawang kapatid na yung sa nanay ng 1/3. Halimbawa, pumanaw si Muhammad, na iwan niya ang dalawang kapatid sa ina. Wala siyang anak at wala siyang tatay. Dahil doon, magmamana ang mga kapatid sa ina ng 1/3. Ayan. So ito po, no? Ayan. Al-warith, tagapagmana, an-nasib, bahagi. Ito, kabisaduhin nyo to, itong table na to, kasi pagka nag-solve tayo ng issue o problem o kaso sa faraid, ay ganito po yung makikita natin na pamamaraan. Ayan. So ngayon pa lamang ay dapat ma-familiar na po kayo sa ganitong uri ng kalakaran. Ito po, no? Al-akawan li dalawang kapatid sa ina. Ayan, magmamana sila ng 1/3. Bakit po? Dahil walang anak. Ayan, walang anak yung yumao at wala din po itong tatay. Magmamana sila ng 1/3. Ayan. Ito na. Yung mga tagapagmana ng 1/4 naman. Yastahiqu ar-rubu'a ithnani min al-waratha az-zawju waz-zawja. Ayan. Ibig sabihin, nararapat ang ika-4 sa dalawa sa mga tagapagmana. Ang asawang lalaki at ang asawang babae. Ayan. So dalawa po, no, ang tagapagmana ng 1/4. Ayan, isa sa 4 na bahagi. Ayan. So walang iba kundi ang mag-asawa, ang asawang lalaki at ang asawang babae. Ayan. So ito po yung itsura, diagram ng fraction ng 1/4. Ayan. So yan po, no, ika-4 na bahagi. So ang pagmamana ng asawang lalaki ng 1/4, az-zawju wujudul far'il warith. Ayan, yun po yung kondisyon. Ibig sabihin, so kapag may anak na tagapagmana yung yumao, sumatik na po yun na ang asawang lalaki ay magmamana ng 1/4 kasi may kasama siyang anak. Ayan. So katulad ng nakaraan na kapag walang kasamang anak ay 1/2 ang kanyang mamanahin. So dito 1/4 dahil may kasama siyang anak. Okay. Halimbawa, pumanaw si Zainab, naiwan ng asawa niyang lalaki at isang anak na babae. Dahil doon, mamanahin ng asawang lalaki ang 1/4. Ayan. So ganun po, no? So ito po yung table. Ayan, tagapagmana, bahagi, az-zawj, asawang lalaki, magmamana ng 1/4. Tapos kasama niya yung anak na babae. So sa lagay na to, magmamana yung anak na babae sa ng 1/2. So, si asawang lalaki ay malilipat po sa 1/4 dahil may anak na tagapagmana. At ngayon si anak na babae ay siya lamang ang magmamana ng 1/2. So ang pagmamana ng asawang babae ng 1/4. Ayan. Ayan. Az-zawjatu aw az-zawjat, adamul far'il warith. Ayan. So ano po ang ibig sabihin noon? Mga kondisyon. Walang tagapagmanang far', sanga, anak ng yumao. Ayan. So ibig sabihin po, ang asawa, ito man ay isang asawang babae o dalawa o hanggang 4. Ayan. Kapag po wala pong tagamanang far' o anak yung yumao. Ayan. So magmamana po ang asawang babae ng 1/4. Ayan. So ito po yung halimbawa, pumanaw si Ahmad,
naiwan niya ang asawa niyang babae at wala siyang naiwan na anak. Dahil doon, mamanahin ng asawang babae ang 1/4. Ayan, so ganun po yun. So ito po yung halimbawa. Ayan, alwaris, tagapagmana, ang nasib, bahagi, az-zawja, 1/4, asawang babae, adamul walad, walang anak, kaya nakaipis po yan. So proceed po tayo. Ang magmamana ng 1/8. Ayan. So yan po yung diagram ng fraction ng 1/8, ang mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan. So kung bibilangin po natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So yan po yung bahagi ng 1/8. Ayan. So wa takhtassu bi thumni zawjatu duna sa'iril waratha. Ayan. Ibig sabihin ang 1/8 ay eksklusibo ang sa asawang babae bukod tangi sa lahat ng mga tagapagmana. Ibig sabihin ang asawang babae lamang ang magmamana ng 1/8. Ito ay mangyayari lamang kung mayroong tagapagmanang sanga, anak ng yumao. Ayan. Kapag may tagapagmanang fara, hindi kaya anak ng yumao, so ganun po yun, no? Yun pong tatandaan natin. 1/8 po ang mamanahin ng asawang babae kapag mayroon pong kasamang anak na tagapagmana. Ayan. Ang pagmamana ng asawang babae ng 1/8, ang asawang babae ay magmamana ng 1/8 kapag may kasamang tagapagmanang anak. Ayan, babae man o lalaki. Ayan. So yun po yun, no? Halimbawa, pumanaw si Zaid, naiwan niya ang asawa niyang babae at isang anak na babae. Dahil doon, magmamana ang asawang babae ng 1/8. Ayan. So ito po yung halimbawa niya. Az-zawjatu. Ayan. So nagmana po siya ng 1/8 ang asawang babae. Tapos ang albint, ang anak na babae, ay magmamana ng 1/2. Nananatili pa rin yung kanyang pagmamana ng 1/2. Ayan. Katulad ng ating nabanggit doon sa nakaraan nating pag-aaral na ang anak na babae ang pinakamalakas na tagapagmana ng 1/2. Ayan. Alhamdulillah, dyan po nagtatapos ang ating pagtalakay hinggil sa ikapitong aralin patungkol sa pagmamana ng 1/3 at ng 1/4 at ng 1/8. Ayan. So, summary po, no? Ang tagapagmana ng 1/3 ay ang nanay. At ang ikalawa ay ang mga kapatid sa nanay. Ayan. Marami yon, no? Mula 2 hanggang ilan. Ayan, babae, lalaki. May mga condition po, no? Ang condition ng pagmamana ng nanay ay ang 1/3 ay wala pong anak na tagapagmana yung yumao. Ayan. Then, yung mga kapatid sa ina. Tapos, yung lolo, lehitimong lolo, ay nagmamana rin po ng 1/3 sa ibang pagkakataon. Ayan. Then, yun naman po sa 1/4, ang tagapagmana nito ay ang mag-asawa. Ayan. Ang asawang lalaki at ang asawang babae. Sa asawang babae, kapag walang tagapagmanang anak yung yumao, sa asawang lalaki naman kapag may tagapagmanang anak yung yumao. Ayan. Then doon naman sa 1/8, ang tagapagmana nito ay bukod tangi ang asawang babae. Ayan. Mamanahin niya ang 1/8 kapag may tagapagmanang anak yung yumao. So hanggang doon na lamang po, no? Aming mga minamahal na kapatid, doon nagtatapos ang ikapitong aralin. Ayan. So alhamdulillah, kung may katanungan po ay i-comment po sa comment section ng ating YouTube at doon po sasagutin ng inyong lingkod. Ayan. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.